Good morning mga kaibigan at meron po akong comment sa mga news na nangyayari ngayon. Ito po ay nakakita ko ng article sa The Chronicle at ito ay nagsasabi tungkol sa ayon kay DOH Secretary Galvez. Hindi tama ang sinabi ni Dr. Tony Liachon na dapat gawing prioridad ang pagbakuna ng COVID-19 booster shot. So, ayaw ni Dr. Galvez, ni Secretary Galvez na i-priority ang booster. Ang gusto niya, mas mahalaga ang first at second dose, lalo na para sa mga hindi pa bakunado. Yun. So, syempre, pag di ka pa bakunado, di wala ka pang first at second dose. Anyway, mali po ang sinasabi ni Liachon, sinalungat ni Vaccine Tsar Carlito Galvez ang panukala ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon. So pareho po silang pro-vaccine, pero ang emphasis ni Galvez ay first and second dose. Ang emphasis naman ni Liachon, supposed to be, as I understand this article, ay booster. Magpa-booster na kayo. Ito naman, sinagot naman ni Dr. Liachon mismo sa thread na ito ng The Chronicle ang mga alegasyon ni Galvez. Ito sabi niya, most recently, Moderna announced Monday that its COVID vaccine booster showed significant increase in antibody levels against Omicron in preliminary lab trials. So ito po ay mamimili kayo ngayon kung sino ang susundin nyo. Hindi nyo bibigyan ng halaga ang booster o bibigyan nyo ng halaga ang booster. Yan ang mamimili tayo. Ang isa namang problema na nakita ko dito sa sinabi ni Dr. Liachon ay nakalagay dito, Moderna announced on Monday. At ito'y parang yung last Monday lang. Ano ngayon? Thursday na, no? Tapos, naglagay siya rito ng link. Kalagay cnbc.com Omicron expert why COVID vaccine. And hindi ko maintindihan. Maybe it is just a mishap sa kanya. Meron niyang 289 na nag-like. So maraming followers si Dr. Liachon. Maraming sumusunod sa kanyang mga articles. At dito naman kay Galvez, 33 shares. So 333 shares at 174 likes. Ilan ang tumawa? Ayan, like. Dito naman ay haha, 100, siguro mga 120 itong tumawa at 43 ang may gusto, 45. Mas marami ang tumawa. Okay. So, ito po ay analysis lamang. Wala po akong pinapaboran sa kanilang dalawa. Ang problema ko lang dito, si Dr. Liachon ay sumagot. No? Ito po ay, kailan ba ito? The Chronicle, 19 hours ago. Ayan, 19 hours ago. Itong ginawa ng The Chronicle na ito. January 12, 2022, Wednesday. Kahapon, ginawa itong article na ito. Pagkatapos, si Lacho naman ay sumagot at sinasabi niyang Monday. Ang problema, pag kinlik mo itong article na to na sinasabi niyang Monday lang, dito ka makakarating. Dito. Ito yung sinasabi niyang Monday. At ang
Monday na yan, ito yung article, cnbc.com, 2021 pala yan, December, hindi pala Monday. So yun, Dr. Gatchon, paano ba yan? Hindi pala yan last Monday lang, no? Yan pala na ka-article na kiniklik mo ay December 21 pa ginawa. At ito, punta tayo sa i-analyze natin itong ginawa ng CNBC. Okay? So, ang title, Why COVID Vaccine Booster Shots Are So Important. Ayan. Okay, maganda yan. Gusto ko yan, paliwanag. No? Bakit kailangan magpa-booster? Bakit hindi pwedeng first and second dose lang? Ba't magpapa-booster pa? Ayan. So, sabi, Omicron will rip right through the population, says expert. Okay. So, this article by Leah Ginsberg, December 21, 2021. Ang una pong mapapansin natin dito ay yung salitang expert. Meron siyang nire-refer na isang expert. At parang pagkaganyan kasi, no? Expert. Sa korte, merong expert witness. So, hindi experts. Isang expert lang. Isa lang na magaling. At wala tayong panlaban doon sa expert na yan. Dahil tayo hindi marunong, hindi tayo expert. Ang kailangan natin, kung merong expert, ay merong another expert. Lalo na kung kontra yung expert. Para malaman natin yung talagang totoo, kailangan expert against expert. Ngayon, kung ikaw ay kagaya ni Leah Ginsberg or ng CNBC na meron lang pinapaboran na isang expert or isang view among the many thousands of experts, ay andun po yung problema. Nagiging religion. Naintindihan niyo po ba? Ibig ko sabihin, nagiging religion yan. Kung ano yung pabor sa'yo, yun ang i-quote mong expert. Yung pabor sa agenda mo. Yung hindi pabor sa agenda mo, ay mali yan. Expert din yan. Nag-invento. May Nobel Peace Prize din yan. At ni-recognize din yan. Kaya noon yun, kaya lang ngayon, laban siya dun sa aking gustong ibigay na impormasyon. So, hindi siya expert. Diba? Nakita niyo po yun. Parang sa labanan ng mga pastor, merong pastor na pareho kayo halimbawa magaling or gusto nyo ng spreading the word of God, kingdom of God, evangelistic message. Kaso yung isa ay talagang 40 years na siya na evangelist. Pero ang style niya ay nagpapatas ng kamay, nagpapa-sinner's prayer. Laban naman doon sa isa na world famous evangelist din, na mali ang taas ang kamay, mali ang sinner's prayer. Pareho silang merong outputs. Pareho silang mga magagaling sa Bible. Pareho silang nag-aral sa Bible school, mga doctorate degree. At marami silang mga churches na na-start. Kaya lang, magkaiba sila ng opinion. Paano ba i-spread ang word of God? So, yung isa sabi, mali itong isa. Yung isa naman sabi, mali yung nagpapataas ng kamay. Ay, ganyan na po nangyayari dito. Kung sinong expert mo, yun ang tama. Wala nang facts. Pero, pwede naman sana kung tayo ay matyaga lang, ay we will arrive at the truth. Problema po dyan sa science, it takes time. Kaya itong magmamadali ka na magkaroon ng pagbabakuna, magmamadali ka na makakuha ng result, magmamadali ka na mag-produce ng sasabihin mo, ito ang scientific findings at ito ay gawin na natin kasi kailangan na ito, emergency na ito. Pagkatapos ipapresent mo na safe yan at approve yan, andun po yung problema ko dyan no? Kasi
established fact na lahat ng vaccines ay it takes time. Pero dito minadali, pagkatapos sasabihin safe, habang in-experiment nila, sasabihin okay na yan, pwede na yan. Tapos may mga events na nakapapakita sa atin na hindi pwede sa iba. Paano ba yun? Tingnan natin, analyze natin tong wording. Dito natin makikita sariling nilang mga reputable reporters. Paano ka hindi maiinis sa kanilang pagbabalita? Sila yung mga doktor, sila yung mga expert, sila yung may data, pero hindi nila pinapaliwanag hindi magaling sa messaging. It's been only 3 weeks since Omicron hit the news, but the variant is already the country's dominant COVID strain. Okay, tama yan. Pwede nating tanggapin yan as fact. Responsible for 73% of US cases. Okay, verifiable yan. Kasi merong data na pumapasok. Sa ngayon, sabi niya, as of November 2021 or December 2021, 73% of US cases ay Omicron. Sige. Wag natin i-contest yan. Including more than 250,000 cases over the last day. So, kumbaga, nung ginawa ito, December, kahapon lang ay 250,000 Omicron. Sige. Pero December pa to at January na ngayon. But there's a way to help protect yourself against symptomatic and severe illness. What? Booster shots. Okay. Sige. Patunayan mo nga. Sino author nito? Leah Ginsburg at CNBC, patunayan nyo nga yung inyong theory. Siyempre, pag wala pang patunay, theory pa yan, na booster shots ang sagot. Ngayon, sabi ni Galvez, hindi raw yan. Ay sabi ni Liachon, yan na nga. Di may pagtatalo. Parehong expert, parehong may power, parehong maraming sumusunod. Nagtatalo kung ano ba. Booster na ba tayo? Emphasize na o first and second dose? Yan. Okay. Tingnan natin. Ito yung article na pinaburan ni Liachon at bakit sasabihin niya tama siya. Most recently, Moderna announced on Monday. Yan yung kinoto. On Monday. So, pag binasa mo yung article ni Liachon, Monday, ngayon mo binabasa, Thursday ngayon, ang iniisip mo, Monday, last Monday, January, kailan yun? No? Ano ba ang date ng Monday natin? 13 ngayon, January 13. So, January 10 or 9, ito yung ibig sabihin ni Liachon. Yung pala, Monday ito, noong December 21. Kaya, ibang Monday pinag-uusapan natin. Kita niyo po yung paano magbasa ng article. Titingnan mo yung reference niya. Dahil doon, nagbabago yung data, nagbabago yung perspective, nagbabago yung istorya. Okay? Wag lang yung, nga, tama ito. Saan ba galing? Opinion ba niya to? Sarili ba niyang datos ito? O kinote niya? Kinote! Sige, tingnan natin yung source. Ay, iba! Monday niya nung December pa, or yung pala, nung 2016 pa. Diba? Yan po. Okay. Tuloy natin. COVID vaccine booster showed significant increase in antibody levels against Omicron. Yan. So, ito yung announcement ng Moderna. In preliminary lab trials. Ayan. Andiyan na naman ang problema natin. Preliminary lab trials. Bakit problema yan? Yan ay secret. Hindi nila sasabihin paano sila nag-lab trials. Ano ba yan? Sa daga ba yan? Yan ba ay sa hayop?
Yan ba ay laboratory sa under the microscope lamang na yung ang tawag doon? Yung test tube or yung petri dish. Yan. Pilalagyan mo ng Omicron virus tapos makikita mo paano inaatake ng vaccine yung virus. O, pwede rin yun. Ngayon, pwede rin tao. Ngayon, pag tao, anong age group ng tao? Ano yung comorbidities ng tao? At sino-sinong mga tao yan? Anong nationality niyan? Paano mo napapayag na i-testing mo siya? Ano ba yan? Mga kriminal na tao ba yan na pwede nang mamatay? Disposable na tao? Kaya po secret yan. Hindi nila i-reveal yan. Paano sila nagte-testing? Paano nila nakukuha kung 2,000 na pag sinabing tested on 2,000? Ano yan? Mga volunteers ba yan? Binayaran nyo ba yan? Hindi nila yan sasabihin. Or yan ba ay mga unsuspecting patients in the hospital na siningitan ninyo na, ito doktor, ito gamitin mo dyan para sa makatulong sa lab trials natin. Total, isa lang namang tao yung isa-sacrifice mo as against million makikinabang dito sa vaccine. Nakita niyo yung ethical considerations nitong mga laboratory, mga big pharma na tinatawag natin. Okay? So, wala po akong alam dyan, pero may nabasa akong mga article na sinisikreto nila yan because there are ethical considerations how they do the lab trials. Pfizer announced similar results earlier this month, offering additional hope ahead of the winter holidays that the mRNA boosters provide protection against the Omicron variant. Now, caveat, wag nyo pong i-take ito as facts, yung itong sinasabi ko. Ina-assault ko lang yung facts na, ina-analyze ko lang yung English. Ito ay pure opinion, di ako scientist. So, maaaring maraming nagsasabi, nako, mali. Mali si Mr. Nilo, mali. Ang daming mali doon sa sinabi. Maaaring marami akong mali. Ang sinasabi ko lang, yung papaano ba magbasa. Ayun. At yun, ganito ako magbasa. Kung sa inyo, pag nagbabasa kayo ay tinatanggap nyo na 100% ang isang article at hindi nyo tinitingnan yung mga words na ginagamit, that's up to you. Pareho lang yung opinion natin, magkapantay. I'm not coming here as an expert. Tingnan nyo po, isa pa. Emerging. Yan. Emerging real-world data has also shown that boosters can protect against symptomatic and severe disease. Tingnan niyo po yung salitang emerging. So, noong December 2021, merong data, pero yung data na yan ay emerging. Ibig sabihin, lumilitaw pa lamang. Hindi pa talaga established. Hindi pa konting-konti pa lang. Trickle. Emerging. Pero, yung emerging na yan ay gagawain nilang truth. Gagawain nila yung theory, emerging real-world data, ay gagawain nilang fact at gagawain nilang basis for worldwide decision. Ano yung problema? It is only an emerging real-world data, but that will be the basis for lockdown, for mass vaccination mandated by law, based on emerging real-world data. So, ito po ang problema natin dito. No? Napipinsala ang liberty ng mga tao based on emerging real-world data. And hindi tayo marami pang ano rito, nako. Pag binasa nyo itong article, bibigay ko sa inyo. So, tinuruan ko na kayo papaano at tayo ay papahinga muna dito sa mga data na yan.